Maayong adlaw! Welcome sa atong daily devotional. Nalipay mi nga naakadari. Atong himuon kini nga panahon sa pagpaminaw ug pagsabot sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing ug iandam na mutuman sa iyang pulong. Magsugod kita. Sige, let us pray. Start. Heavenly Father, salamat kayo Ginoo sa pagpukaw nimo sa amoa. Thank you Father for this platform na imong gigamit nga ma-connect me and makadungog mi sa imong pulong. Holy Spirit, give us revelation of your word. I pray that you will give us also wisdom to apply your word. Have your way this morning. Have your way in our lives. Holy Spirit, be with us. In Jesus' name, amen. So, good morning. We will continue in Galatians chapter 1. Now, we are now in Galatians chapter 1 and we end yesterday sa verse 6. Now, yang gingodri, I am amazed that you are so quickly deserting Him who called you by the grace of Christ for a different gospel. So nung si Paul, nakita nato ni nga grabe ang burden niya sa Galatia nga murag ni kuha na sila ba ni drift away na sila sa tinuod nga gospel. So nami si Paul kay murag gi-abandon naman dayon nila ang mga taga Galatia ang tinuod nga gospel. Kay of course no nagka-burden si Paul kay siya manggod nag-establish ani nga church, then dili naman na mao no ang ilang ginatudlo nga gospel, which is dapat no kita pod karon nga nagpuyo sa New Covenant, dapat kita pod no nga New Covenant Church dapat masabtan nato nga dili nato ni awaton gining naitabo sa Galatia ba nga murag na nausab na ang gospel, no, which is yesterday no ang tinuod nga gospel akong gingon sa inyo no ang good news is si Jesus Christ, no, gi save ta niya by His grace, tama ba? And of course no dili lang to niya giluwas, wala lang po ta niya gipasaylo, but kung tanawon ninyo, kailangan masabtan ninyo nga dili po dapat mo magpadayon og pakasala or wala na power ang sala sa tuwa. So ang naitabo karon sa kwan sa mga taga Galatia, no mo yes nakasabot sila kapasayloan sa satong mga sala nga si Jesucristo ang namatay para sa kapasayloan sa tong sala, pero ang problema sa ila gikambyoan nila nga instead nga magbag-o, instead nga wala na power ang sin sa ilaha, ang naitabo gikambyoan nila og mga daghang rituals ba, mga external nga mga rituals, sama aning water baptism, sama aning bread breaking, morning mga rituals nga ilang gipanghimo, sama aning pagpractice og mga special day like Sabbath, mo na lang noon ang ilang gipanghimo, and wala na mga transformation inside, wala na inner purity, wala na humility, no? And dali lang kay nibayin ang mga taga Galatia nga man, mas dali man i-practice ang water baptism kaysa magbago kinabuhi. No, mas ganahan man sila og kanang muragana ba nga which is karon no mas daghan kayog mga rituals, external rituals ang mga people, pero kasabot sila nga si Jesucristo nalansang sa cross. Simple sa tuwa karon. Nasabtan nila nga si Jesucristo namatay sa cross, no, siya ang namatay, siya ang nagbanhaw, pero ang problema kutob lang sa pagkamatay sa cross ang nasabtan sa uban. Wala ang pagkabanhaw, wala ang pagkabag-uhan sa tong kinabuhi. That's why nagwarn si Paul, no, nga dili dapat ingon ana. Kay gingon niya diri sa kwan sa tawagan ni sa Galatians 1, sa nato diri sa verse 7, yan na siya diri. Na-distort na mo, yan na siya diri sa mga external rituals, which is really not another. And only there are some disturbing you.
and want to distort the gospel of Christ, no? So again, walay lain dapat no nga kuan nga ma-preach nato nga gospel is of course no nga ang gospel jud sa kingdom sa Ginoo, which is kung tanawon ninyo ang gospel jud nga tinuod nga gospel nagihatag ni Ginoo sa Ginoo nga mokahatag dapat og grace sa tua nga dili ta makapadayon og pakasala. Kay mo magingon niya sa Romans 1:16, yang yun niya, for I'm not ashamed of the gospel, nga na siya diya nga, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, nga na siya diya. So kita mismo nga nagtuo kang Kristo, hatagan ka dapat og power sa Ginoo para di na ka makapadayon pakasala. And of course, yung yapong gingon sa Galatians 1:14 na Galatians 1:4 na maset free ka kanang power nga gihatag sa imo sa Ginoo, maset free ka from the power of this present age. Pasabot nga kung tinuod jud na dawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi, ang imong way of thinking, ang imong attitude, ang imong paglantaw karon dinhi sa kalibutan is different siya from the people nga naa dinhi sa world. Sama sa akong gingon sa inyo kagahapon pod no nga katong experience namo pod no nga niadto mi sa isa ka place nga grabe ka worldly, wala na ka nabilong ana nga place. Tanawon na nimo nga murag mula naman ko nalipay aning mga butanga, like for example no nadawat na nimo tinuod si Kristo, nakadawat kag kapasayloan sa imong kwan, imong sala. Gihatagan pa ang power ni Lord nga dili na ka magpadayon og gihimo sa imong mga ginahimo nga sala. That's why ang tinuod jud nga nadawat nimo ang gospel or good news is nanay power pud gihatag niya sa imo para maundang nimo ang shabu, maundang nimo ang sigarilyo, maundang nimo ang kay mo may pattern sa kalibutan. Ang pattern karon sa kalibutan ng mga batanon, grabe na ang ilang sexual immorality. So kung tinuod jud nga nadawat nimo ang Ginoo, or grabe na pud karon ang pornography, grabe na karon ang mga same-sex marriage or kanang same-sex nga relationship, mo na pattern sa kalibutan. So karon kung nadawat na jud nimo ang tinuod no nga gospel nga makatag og grasya sa Ginoo sa imuha, igsoon dapat na set free ka na from the power of this present age, which is kabalo naman ta nga ang yawa ang naggunit dinhi sa kalibutan, and gibayran na ka sa Ginoo, gihatagan pa kag gahom sa Ginoo, ma-overcome na nimo kana nga power of this present age. Kuha ba na to? That's why na siya dire nag-warn si Paul sa Galatians 1:8 niya na siya. But niya na siya Galatians 1:8, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed. Niya na siya diya. Makita ninyo? That's why kita, no, kamo nga na may naminaw karon, dapat mao na dili dapat mo simang ang gospel na inyo ang i-preach. Wala ilaing i-preach ninyo is of course nga si Jesucristo nabayaran niya atong mga sala, giluwas na niya, at the same time gihatagan pa kag gahom nga dili na ka magpadayon og pakasasala. Diha ra jud na. Kay kung moingon ka karon nga kuan ka, apil ka sa mong simbahan, magpabaptismo ka, maluwas na ka, matungloy mong kinabuhi, no? Tinungloy mong kinabuhi kung ingon na ang gospel lang imong i-share. For example, mag-share pud ka og kanang gospel nga moingon ka nga dol ka sa Ginoo. Tuuhan nimo siya, dawaton nimo siya kinasing-kasing. Tapos wala nimo siya gingnan nga ang Ginoo mutabang gyapon para mabag-o ka, you're a curse gyapon kanang kanang tinunglo gyapon kay dili man mao nga gospel imo ang gina-share. No, that's why dili man instant imo kabag-uhan, pero naa gyud power si Lord nga maundang ka anang imong sala. Mao na wa gyud tan undang pod og encourage sa mga people, lahi man mo og kanang mga level, pero dili ka dapat pod
maparehas pod dito sa Old Testament gyapon, dili gyapon na mao nga gospel kay ang uban pod yes kasabot sila kang Kristo nga namatay si Kristo para sa kapasayloan sa tong mga sala. Ang problema, nawala ang grace of God. Nawala ang gospel of the grace of God. Unsa may pasabot ani? Wala nay tsansa ang mga tao nga magbago kung nakasala. Wala nay tsansa ang tao nga mausab iyang kinabuhi kung nakasala kay ngano man gisagol man nimo si Kristo og katong law, no? Gisagol na nimo ang kwan ba? Ang point nako, gisagol nimo ang grace og law ba? Na. So, naay maingon na nga mga churches karon no nga nagtuo man sila kang Kristo, ang problema they abounded gihapon sa law. Pasabot nga kung musimang ka sa law, sa commandment, sa palisiya sa simbahan, no, wala palayason na ka, dili na ka pwede, wala na chance sa imo magbag-o kun dili punishment, which is na encounter na ako na before. Nga makasala lang kag kaduha, katulo, ana, ang pastor moingon na nga wala na kay chance magbag-o. Ano ako dili man na mao, dili na mao nga gospel nga ako nasabtan. Kay ang nasabtan na ako nga gospel, tabangan ka sa Ginoo nga mabag-o ka, hatagan kag power nga mabag-o ka, and ang sin wala na gahom sa imuha. So as you continue with your journey, the more ka maka-overcome, the more pud ka mag-depend, the more ka karon mag-surrender sa Ginoo. Kaya na may mga areas sa tong kinabuhi nga dili dayon nimo ma-surrender. Na mga uban nga naburnagin na pero wala pa na surrender dayon ang sigarilyo. Ana. Na uban naburnagin na wala dayon na surrender ang tungit. Napoy mga uban, naburnagin na, wala dayon na surrender ang ilang idolatry. Pero as you surrender your life to the Lord, Lord, tabangi ko ani bi, dili na ako kaya nga maundang ani ako sigarilyo, maundang akong bisyo, dili na ako kaya nga makontrol akong temper. Tabangi ko, Holy Spirit, makita nimo ang grace of God, mutabang yun na sa imo as you humble down. Kay gingon man gud sa Bible, God resists the proud, He gives grace to the humble. Kung humble ka, tabangan ka sa Ginoo. Pero kung prideful ka, dili po katabangan sa Ginoo. Mo na every time na yung mga may ginagutro ang matag-usa sa tua, sa akong ginaingo, ingon, mangayo kag tabang sa Ginoo. You humble down. Pwede ra ko mo advice sa imo, pero ang Ginoo yung muhatag og power. Wala ko'y mahatag sa inyo nga power. Kay ang power sa grace sa Ginoo, ikaw ra jud ko mo humble down ka sa iya, tabangan jud ka sa Ginoo. Mo na ginapasabot ni Paul nga gospel. Dili ka nang kambyoan ninyo ang pag-overcome og sin sa mga ritual. Sama nang mag-apil mo og kanang kuan. Mag-apil mo og kanang mission. Mag-apil mo og kanang mga ato ang present mo permanente sa ato ang meeting. Present mo permanente sa atong Sunday service. Present mo permanente sa kuan. Abi nato mo na gauge nga nausab ka. Ang ginatanaw sa Ginoo dili ka nang imong meeting, kundi ang imong kausaban sa sulod. No? Kay sometimes mahimo nimong ritual ba nga perfect ko sa akong attendance sa Sunday service, perfect ko sa meeting. Pero wala na usab mo kasing-kasing, gihimo lang nimong idolatry ang atong mga meeting. Perfect ko sa atong morning devotional, abi nimo mo nang measurement ni Lord nga nausab na ka. No, gatanaw si Lord sa imo ang inner life, ang inong inner purity, ang imo ang speech, mo na ang iyang ginatanaw niya unsa pamalikas magyapon ka, gapamakak magyapon ka, mo na ang tinuod nga gospel nga ma-experience nimo na kay inner purity, na kay humility, na kay compassion sa lost, na kay kanang obedience sa Ginoo, mo na ang gusto sa Ginoo, dili kanang rituals lang ba nga sama ani gihimo ani mga taga Galatians na bound sila sa external rituals, wala na sa inner life. Nakuha na to. So, ang Ginoo, no, ayaw ninyo ikambyo ang tinuod nga gospel sa atong mga meetings. Ayaw ninyo ikambyo ang siya tawag ani ang tinuod nga gospel pinaagi lang aning nagpasting man ko. Pwede na, no? Pwede na nimo nga himuon nga ikambyo na sa tinuod nga gospel nga ang tinuod nga gospel, yes, nakadawat ka og kapasaylohan sa imong sala, but of course, na-overcome dapat nimo ang mga sala. Amen? Then yan siya, gibalik na po diri ni Paul sa verse 9. As we have said before, so I say again now,
If any man is preaching to you a gospel contrary to what you have received, he is to be accursed. Oh, klaro? Hmm. So if any man daw to us, come to us and preach different gospel, he is to be accursed. Kaya ang only gospel no nga gingon din sa kwan sa Romans 14 verse 17 yang dia, for the kingdom of God it's not eating and drinking but righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Mo na ang only gospel of the kingdom. Ang gospel of the kingdom is righteousness, peace, and joy. Pasabot, ang tinuod nga gospel sa kingdom sa Ginoo is kita di ay pwede ta mo puyo og a righteous life. Kanang si tawag ani matarong nga kinabuhi. Nga dili ka kaaway sa Ginoo, kung dili at peace ka sa Ginoo, and of course, a joyful nga life. Kani di ay ang resulta sa gospel nga imuhang gina-preach, no? And so yang gingon dia, so mao ni ang gospel. If anyone preach other gospel, let them to be accursed. Niya na siya diha. So daghan kayo naga-preach, no? Nga dili sama sa akong gingon, daghan kayo naga-preach nga dili na align sa gospel of the kingdom. Kay tinuod nga na jud ang gospel sa kingdom sa Ginoo sa tuwa, it will lead us to live a righteous life, a joyful life, and a peaceful life. Umayang gingon diya, no? It's not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So dili ta mag-preach og gospel nga napasaylo ta sa itong mga sala and mag-live lang tag external rituals nato, dili na mao. No? So again, kabalo ba mo ang mga pastors or mga ministers usahay ngano man nga dili nila ni ma-preach kining pag-overcome og sin, and nganong masulti raman nila nga for example nganong ang uban nga mga ministers ngano man nga dili mao nga gospel ang ilang ma-share, kambiuan na lang og kanang sitaw kanang law, strict following sa rules ba sa law, sa Mosaic law, or so katong law nga gihatag kay Moses. Tanawon ninyo nganong madlok man ni sila mustorya og sala, nganong madlok man ang uban nga i-confront, nga i-correct ang isa ka tawo nga nagpadayon og pagkasala and tabangan nga mabagoy lang kinabuhi. And sometimes mahadlok na ta mustorya bahin aning pag-overcome og sin. Ngano man tungod kay ubang mga pastors madlok sila nga biyaan. Kay ngano man ang interest nila is dili kabaguan sa kinabuhi sa mga members or sa mga disciples under them, but madlok sila mawad og kwarta. No, dili na mao na dapat nga mao nang ingon ni Paul, for I am now seeking the favor of men. Yan si Paul. Or of God. Oh. For I am striving to please men. Yan na siya. If I will still trying to please men, I would not be a bond servant of Christ. Bantayan ninyo na eh. Kung man pleaser daw ka, o nagasik daw ka honor sa tao, dili daw ka mahimong servant sa Ginoo. O niya karon namo sa discipleship, nagawin mo og tao. Tapos gina-please ninyo ang tao, tapos gasik mo honor sa men nga alam sa nala isulti sa kuha kung i-correct na ako ni ngunana. You are not a servant of God. Mo na yang gingon sa Bible. Oh, niya na siya. For I am now seeking the favor of men or of God. Gasik ba ka og favor sa tao? Gasik ba ka honor sa tao or sa Ginoo? Or I am striving to please men? Ga-please ba kog tao?
If I were still trying to please men, I would not be a bond servant of Christ. Dili gyud daw ka mahimong servant sa Ginoo. Bantayan ninyo ni, even the slightest kana ganing madlo ka masakitan siya kung i-confront nimo, masakitan ka kay kung naa siya mali nga nahimo, dili ka makaistorya sa iyaha kay maulaw ka, basig biyaan ka, nga na, no. Kung naa daw kay slight ana, dili daw ka mahimong bond servant sa Ginoo. Kay nga man, si Jesus Christ wala man yun na siya nagplease og tao. No? Tan-awon ninyo, even si Paul niya na siya diya, follow me as I follow Christ. Gi-follow niya ang footstep ni Jesus Christ. Even si Paul, dili siya mo please of people. No, maala na masakitan ang mga king, basta tinuod, nga gospel lang iyang i-share, nga bala na masakitan, bala na putlan siya ulo, basta ang iyaharang gi-please ang Ginoo. Mahimo di ay kang servant sa Ginoo. Which is kita, no, struggle po tani, kay usay, manukad pa ta, no? Manukad pa ta usay, basig ma-open, pero igsoon, no, dapat di ay i-please nato ang Ginoo, dili ang tao. Amen? Naba mo diya? Nga naman, dili ta mahimong servant sa Ginoo. Here's the test. Testing daw ni. Here's the test na if we can find if we are true servants of God. If in our hearts, no, naigamay na mo please og tao, o pastor, or servant sa Ginoo, than God, we are not bond servant of Christ. No? So, especially sa mga ministers, kita mo mga pastors, no, bantayan nato. Kay basig unya, mo preach lang tao ka nang mo gitik-gitik lang sa dalunggan. Then later on, na may mga uban nga mga churches nga ni, dili i-address ang sin, dili i-address ang homosexuality, dili i-address ang maulaw sila ba. Nga naman, kay mga hawa man ang mga membro simbahan. Oh. Kani di ay imong ginapanghimo kung ingon anak ka nga servant, ingon anak ka nga pastor. Murag wood, hay, and straw lang ni. Mahimo lang ni kawang ang imong gipanghimo kung ingon anak ka nga minister. Which is bantayan pod nato ni. No? Yes, napasaylo ta sa Ginoo, pero igsoon ang Ginoo gitabangan ta niya nga dili na ta magpadayon pakasala. Unya karon kay kung dili na nimo ma-share, kay madlok ka mawala sa imong simbahan, kay dako lagi mo tithes ning tawana, you are not fit to become a servant of God. Ana na siya. No, so kabalo ba mo sa number one nga problema sa Christianity today? Number one, pleasing people. Oh, and mag-seek og honor sa men. Ikaduha, lovers of money. Kana di ay ang duha ka problema karon nga ma-encounter nato sa mga Kristiyano, mga disciple karon. So wala yun nag-please si Jesus Christ. And ang concern lang yun ni Jesus Christ is concern sa opinion ni God, the Father sa iyang kinabuhi. And mao po nang na-receive ni Paul sa iya. That's why ni follow si Paul sa iyang footstep. Then niya na si Paul, follow me as I follow Christ. So kita mismo nga nag-follow kay Christ, mao po na dapat atong i-pray nga dili ta mo please sa men, but mo seek you tag honor sa Ginoo, dili sa tao. Amen? If I seek to please men, if I seek to honor of men, the honor of men, if I concern on what others' opinion, or napoy mga uban, no? Kanang dili man ingon ana nga dili man sila sensitive ang uban sa mga ilang isulti, pero napoy uban nga murag kanang nakabantay mo aning mga, like for example, church. Ikaw nga church, naiga-monitor sa imo nga laing church. Monitoring spirit. Dili ba ka nang, for example, naa siya ginahatag sa imo nga tabang sa simbahan. Oh. Ikaw po maghimo po ka og daghang kayong report, which is mo na akong na-observe sa uban. Oh, naiuban nga mga missionary mo ani diri, picture-picturean ang imuhang simbahan para daghang kay tabang ang madawat dito sa laing simbahan o laing tabang sa laing nasod nya. Mao na naga-please ka sa ilaha ba? Padaghanon nimo imong attendance para daghan pong tabang sa imuha, which is encounter na ko na sa laing nga tumig India before. Imagine nimo atong tumig India. Pag adto na mo sa simbahan kay ang amuang ang lingkuranan dito sa salog
wala kay kwan, wala kay kanang lingkuranan jud nga para sa tuwa, kanang mga monoblock ana or Uratex wala ingon ana dito. Ang simbahan nila dito sa Salog mo lingkod. Tingala ko, puno og kwan, puno og kanang tarpaulin ang ilang salog. Pagkahuman sa service, akong giukab. Puro mga nawong sa mga bisita dito, nawong sa foreigner, puro lahi-lahi ba, napuno na tong ilang simbahan og mga bisita. Tapos every time mo adto ka, ipakita niya katong mga pobre, ipakita niya sa kwan, tapos ang may tabo, pag uli na namo dire, magsigig padala og mga pictures sa ilahang feeding program, sigig padala og pictures sa ilang mga members sa ilang simbahan para daghan kay kagtabang. So, ang picture ani mao di ang problema sa church karon. Kana ganing mangita ka og kwan ba, magsik ka og honor sa people, sa other man dili sa Ginoo. Magsik ka og gina-please nimo ang ubang tao para dagang og tabang sa imuha ba personally. So dili yun na siya di mao. Mao na nga ni ana si Paul no nga wala ko nag-please og man ni ana siya diha no sa tong gingon dire for am I now seeking the favor of men? Ana si Paul sa Galatians 1:10 or of God. Ana siya diha. For I am striving to please men. If I were still trying to please men, I would not be a bond servant of Christ. Amen? So, dili ta mag-please sa man. Nga naman, tanan ni silang pleasing sa man is dead work. Ako tamong i-remind, sa Old Testament, good and evil works lang ang sa Old Testament. But din sa New Testament, good, evil, and dead works. Unsa maning dead works, kanang mga ginahimo nimo karon, nga ga-please ka og people, those are dead works. Pares ani, moapil mo og morning devotional, kay para lang inon sa inyong leader nag-apil ka, those are dead works. May pagka di ka mo apil. Ni-apil ka sa morning devo, because gusto nimo maka-receive og revelation sa Ginoo, ikalipay na sa Ginoo sa imo. Amen? Muadto mo sa mission, muhatag mo, tapos ibalandra pa ninyo inyong gihatag, kailangan i-acknowledge pa tanan ninyong hatag, those are dead works. Ga-please ra mong tao. Mag-life group mo, mag-discipleship mo, tapos tibok kalibutan, gusto pa nimo mahibaw, makabalo nga ga-life group na ka, those are dead works. So, bantayan na ninyo anything na musik ug honor sa tao, dili sa Ginoo, is those are dead works. So, padayon ta sa verse 11. For I would have you know, brethren, that the gospel which I preach by me is not according to man. So niya na si Paul no kabalo wala ko nag-please of people ana siya. Kay niya na siya diha ang akong gina-preach karon sa inyo nga gospel is dili ni sa tao walay nagtudlo sa kuha ni niya na si Paul. Niya na siya diha in verse 12, for neither I receive it from man. Walay nagtudlo sa kuha ni nga gospel of the grace of God. Nor I was taught it. Wala po niya giskwelahan si Paul. But asa niya na-receive? Na-receive niya ni nga revelation. Paul received this nga revelation through a revelation of Jesus Christ. Gihatag ni, gi-open sa Ginoo ang iyang heart para masabtan niya kini nga gospel. So, wala niya ni giri. Wala po niya ni na-receive personally sa mouth ni Jesus Christ, katong tao pa si Jesus Christ din sa yuta, wala na receive ni Paul. Pagsaka ni Jesus Christ sa langit, aya pa na open or gihatagan siya og revelation ani si Paul. Gihatagan siya og revelation, no? Ang Ginoo pinaagi sa balang espiritu gihatagan si Paul og revelation. So when Jesus Christ ascended into heaven, no? Gikuha niya si Paul, unya i-share na ko asa ni gikuan set aside niya si Paul asa ni sa wilderness Arabia and gihatagan siya og revelation about the gospel. So walay nagtudlo sa iya, wala pod nilingkod si Paul
sa mga apostles para tudloan siya aning gospel. And ang naitabuan ni si Paul has a direct revelation gikan sa Ginoo. So karon direct man nga revelation ang gihatag sa Ginoo sa iya kay Paul. Kita pod karon dili na pud ka mangayo og kwan kanang mo kag direct nga revelation kay na naman ang word sa Ginoo. While you read the word of God, aya ka mangayo og revelation. Tunguna kay wala pa man na kompleto ang New Testament nga scripture. So ang Ginoo gihatagan siya direct nga revelation si Paul. Pero karon na naman ang word of God, basahon na nimo para sa ani karon ginabasa na nato. Unsa akong prayer? Lord, give us revelation kay maski ma-explain ako sa imo diri kung ang Ginoo mismo dili mo hatag sa imo revelation, magtanga ra ka dinhi sa morning devotional. Mo na ikaw mismo ready dapat imong heart, especially kung maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Mag-ampo jud ka, Holy Spirit, hatagi kog revelation sa imong word. Amen. Kanang prayer ni David ba sa Psalms 119, save na ninyo sa Psalms 119 verse 18, yan na siya. Open my eyes to see the wonderful truths in your instruction. Mao yun ni prayer ni David at aki kog revelation. Tabangi ko Ginoo nga masabtan nako ang imuhang pulong. Oh, Psalms 119 verse 18, no? Basahon nato sa Bisaya ni siya na siya. Ablihi, mao nang prayer ni David ha. Ablihi ang akong una-una aron masabtan ko ang matahom nga makamatuuran diha sa imuhang kasuguan. See? Dili na abrihan sa Ginoo kung di ka mangayog revelation. Mahimo lang ng knowledge sa imuhang ang imong gibasa kung dili ka mangayog revelation. That's why every time you read the scripture, you ask the word of God, ask revelation from God. Hatayi kog revelation nga ang ihatag sa imo biyan sa imong nabasa. Kay ang mga Bible scholar kaya man nila memorize ang Bible pero walay revelation. Makita ninyo ang mga parisiyo, grabe ba ka ito sila og kanang knowledge about the scripture. Pero ang problema, wala sila revelation nga moabot na si Jesus Christ o wala sila revelation nga ilang kaistorya mao na to ang Misaya. See? They memorize, kabalo sila asa maipanganak si Jesus Christ, kabalo sila kabalo sila sa timeline. Ang problema, wala sila revelation nga about kang Jesus Christ nga mauna di ito ang niabot nga Misaya nga ilang gipaabot. Hantod karon wa pagani sila kasabot. Nakita na niyo, pero memorize ang Bible. Mao na nga igsoon, kita karon nga naa sa inyo covenant. Naa naman ang word ni God, dili man kasamang Paul kay wala pa tong una ang ilahalang practices tong una is katuraman no basahon ang kwan na share na ko niya sa inyo ano. So kung tanawon niyo basahon ang first 5 book no. Genesis kanang may ana pero ang New Testament wala pa man nasulat tanan. So karon igso naa na tanan. Oh. Naa na ang gospel gisulat. Naa na ang ministry ni Jesus Christ pero ang birth ni Jesus Christ first 5 gospel. Yes, first 5 books or 5 books ba ito lang? Oh. Matthew, Mark, Luke, John. Oh. Kung mabasa na nimo, igora po ka makabasa na pero kung wala kay revelation, wala di ka kasabot. Kanang kwan ba walay lalum nga pasabutan na. So, igsoon kung tanawon ninyo si Paul magampo si Paul. Ana siya sa Ephesians 1:18. I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Mo niyang prayer ni Paul sa mga taga-Episo so that you will know what is this hope of his calling, that are the riches of the glory of his inheritance in the saints. So kung tanawon ninyo nga si Paul gipray niyang mga taga-Ephesians nga magkaroon sila revelations niya siya and wisdom. Tanawon ninyo kung tanawon niyo sa kwan diri sa 17 yan na siya diri. Unsang kwan nila unsang una nga gipray ni Paul sa mga taga-Ephesians sa verse 18, ma-open ang ilang eyes or heart
pag abot diri sa 17, before sa 18 yan siya. Then God, our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you spirit of wisdom and revelation. Morning gipray ni Paul. So ang puon di ay ninyo ni. Dili lang mo magpakaron inon nakabalo na mo. Dili mo magpakaron inon nga gi-explain nako dinhi, masabtan na ninyo. No, mangayo di ay tag revelation sa Ginoo. Amen. Kay kung tan-awon ninyo si Paul, wala niya gi-analyze. Wala niya giingon nga I pray na i-analyze ninyo and mag-study mo og root word sa Greek. Oh, kay kadaghanan man god ang mga tao, especially kanang nasubra na ka bright, grabe ginatuki nila ang mga Greek word. Oh. Kanang lalong na kayo ba mga Greek word ang ilang ginakuan ang ilang gina-studihan. Kabalo ba mo? We don't need the Greek word to understand the letters of Paul sa mga taga-Episo. Dili nato kailangan nga studihan ang Greek word para masabtan nato ang letter ni Paul sa Ephesians. Ang kailangan nato is ang language of spirit, not the Greek language. Sabtan ninyo? Iyaha man nga mensahe. Dili ni sa Greek. Mo na nga kailangan mangayo ka og revelation sa Holy Spirit kaya man nga mensahe. Sabtan nato. Kay daghang kayo uban. Wa na gani ko kasabot sa English. Tapos na pa'y pastor nga sultian pa ka og istorya pa og Greek. Ana gani ko. Nganong lisod-lisod doon pa man jud nimo ni anak ko nangay alam di ko pasaylo ani sometimes wa kanang nakaagi ko anak pod nga pastor pod nga maglisod na gani mig sabot sa iyang ginawalis sagulan pa og Greek word. Mao nang anak ko nga pwede ba nga kung unsang gi-reveal sa imo sa Holy Spirit nga pagsabot ani pwede ba mao na lang na ngano man ngano mo gamit-gamit pa man ka og Greek word. Wala ko niingon pud sa inyo nga di na mo study pud ana. Pero ngano mo gamit pa man ka ana to impress people. Para ipaibalo ba nga daghan kay kag naibaw-an, maayo kay kamo study. Dili man na mao. You ask the Holy Spirit for revelation. Holy Spirit tabangi ko ani. Nga even ikaw nga wala kay lalong kayo nga pagsabot sa pulong sa Ginoo. Mao gani gingon sa Bible, you will know me from the least to the greatest. Ikaw nga wa ka kasabot nga Bisaya lang imong nasabtan, magtingala ka, wa gani ka kaukab sa Griko. Ako gani wa ko ukab po na mga cross reference ana pero wala na ako ginatagan og pagtagad kanang dugay kayo. Mangayo og wisdom sa Holy Spirit. Tingala ka na kay ma-share, na kay naihatag sa imo dayon nga pagsabot ana. So many understand the Greek language but blind with the revelation of the Holy Spirit. The Holy Spirit give us revelations and we get that revelations in our spirit. O diha siya mustorya sa imo. Sa unsa man sa pulong sa Ginoo. Then ingon si Paul sa verse 13, for you have heard of my former manner of life in Judaism. Oh. How I used to persecute the church of God beyond measure and try to destroy it. I was advancing in Judaism, verse 14, beyond many of my contemporaries among my countrymen, being more extremely zealous for my ancestral traditions. Kuyawa no, kung tanawon nimo si Paul niya na siya diha. And I was advancing in Judaism. Kung tanawon nimo, grabe jud kaayo si Paul. Advance siya sa pagpractice sa mga tradisyon sa Judaism. Dili ni siya kanang baguhan. Imagine mo, scholar ko ni siyang Gamaliel. Unya, daghan kay ni siya na ibawan nga practices sa Judaism. Pero kung tanawon nimo old wineskin ni si Paul unta ba? No? Ngay grabe man ang practice sa Judaism. Akong gitanaw unsa man ning practice sa Judaism. Ang
practice man gud sa Judaism is nagtuo sila sa amahan lang, dili sila magtuo kang Kristo. Mao na si Paul, kung kinsa man ang mutuo kang Kristo, outside sa pagtuo nato sa one God, mo na ginatawag nga monotheism. O, isa lang. Kaginoo dapat. Mao na ang practice sa Judaism, walay lang Ginoo, ang amahan ra jud. So, mao na si Paul, grabe siya mulatos. Advance naman siya. Imagine mo suguon siya sa priest. Latoson ninyo tanan ang mga nagtuo kang Kristo. Tama? Unsa pa ang mga practices sa Judaism aside sa tuo lang sila sa one God? Mao man na karon sa mga Jew, di ba? Ang mga Jew, tuo lang sila sa amahan, di sila mutuo kang Kristo nga si Kristo Misaya. Unsa pa yung mga practice nila? Kaning tifila, unsa ni tifila? Kanang daily prayer. Grabe sila mo observe og prayer. Mag-pray sila og morning, afternoon o gabi. Mao na ang kwan, mao na ang practice sa Judaism. So si Paul ingunana yang practice morning, afternoon, gabi. Isa lang yang Ginoo. Then grabe pud mo study si Paul sa Torah. Saan man ang Torah? Kanang mga 5 books sa Bible, no? Kana yang ginabasa kay wala pa man tong unang kwan, ang New Covenant, New Testament. Tapos tanawon nimo, grabe pud sila mo charity. Mao ni ang practice sa Judaism. Muhatag sa mga pobre, muhatag sa mga naisakit. Tanawon ninyo, puro rin yung mga external ba nga trabaho. Pero kung tanawon ninyo, unsa pa yung mga kwan nila, unsa pa yung mga practice sa Judaism. Advanced ni si Paul, kaning kasrot. Unsa man ning kasrot? Kanang grabe sila mo kwan ba mo practice og law pagkaabot sa pagkaon. Bawal ang baboy, bawal ang shrimp, bawal ang hito, kanang walay himbis. Mo na yung mga practices sa mga Judaism. Si Paul ingunana daw siya. Mo na yang giingon dire. Oh. Tapos dagan pa sila og mga practices. Unsa pa yung mga practices nila? Kanang Shabbat. Oh. Kanang walay trabaho, rest sila sa Sabado. Kano sa ganini? Friday magsugod. Observe from Friday sunset to Saturday nightfall. Mao ni ang mga practices nila sa Judaism. Then na sila yung mga holidays. Mao na lang ni ang ilang mga Passover. Kana. Tanawon ninyo si Paul tung una, grabe ni advance ni siya mo practice ani. Pero how come si Paul, no? Na kwan dali ra kay siya naka-ship ani ba? Dali ra kay siya naka-adapt aning revelation. Lahi man gud kung revelation, lahi man gud kung law. Kung law lang ka, diri ka mabound. So kung tanawon ninyo, dagan pa no? Life cycle nila ng bata, tulion siya 8 days old. Tapos napod sila yung ceremony kung 13 years old ang bata. Tapos napod sila yung mga ritual kung magminyo. Tapos kining mikbe, ritual bath, kanang ritual daw nga ligo. See? Kining mga Judaism, na sila ritual nga ligo para i-purify ka. Pero ang kasing-kasing ngilad, mo na ang ginaingon ni Paul. No? Nadawat lagi niyo si Kristo, pero kapadayon gyapon mo ani. Nagtuo sila nga kaning ritual nga bath, or pwede water baptism, mo na makalimpyo lang sa imo. No. Desisyon na nimo nga ikaw mismo mag-surrender na kasi mong old life and ma-one na ka sa Ginoo. Amen? Willing ka mo subay sa pagbuot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili nimo na kambyuan og mga ritual. Mao ganitong ingon ni Jesus Christ. Unsa man na ninyo bay? Bantayan ninyo ang inyong grabe kay mo bantay sa inyong kinakaon. Pero ang mga mugawa sa inyong baba, di lagi mao. Dili mao nga gospel ang imo ang gihimo. Para sana ba? Nga mo na ang burden ni Paul. Di lagi mo mangaon og pork. Pero murag tae pud sa baboy inyong mga baba. Murag inguna na ang kon ba? Ang term karon ba? Dili lagi ka mangaon og pork. Kailan na ka sa Ginoo, ha?
dawat na nimo si Kristo, kabalo na ka nga si Kristo namatay sa cross. Ang problema lang, gikambyuan na sad nimo ang kabag-uhan sa imong kinabuhi. Pinaagi lang anang dili pagkaon og pork. Oh. Sige daw, tanaw daw na ninyo. Approve ba ka sa Ginoo ana? Di ka kakaon og pork pero kusog ka mamakak, kusog ka mamalikas, kusog ka manglibak. Oh. Dili na mao mo ning nga na si Paul is to be accursed. Tama mo diha? Kompleto lagi ka og muning dibo. Oh. Pero ngilad po kag batasan. Asa man malipay ang Ginoo. Sige daw. Pero kompleto kog muning dibo. And I pray ikaw karon nga nag-apply, nga naminaw karon, ma-apply na nimo ni ron. Amen. Naba mo diha? Kaya ba si mo yung ka, di na lang ko magdibo eh. Di na lang ko maminaw, oy, may man ta diha. Mao gani natin mo ning dibo no. Para masapsapan kag yung ginagmay, at least magbago na ta. Amen. Problema di pa kang mata. Pagawa na diha imo ang tapad kung tulog mo na diha. Tago-tago sa video, tago-tago sa kamera. Dahin ta. Nganong kailangan mo maminaw? Para maisa ang mensahe sa Ginoo sa tuwang. Kay base kunyag dili mao nga gospel lang imong ginashare niya nakas di CIM. Nya na bilong ka ani nga church. Kay ngano man nagpadayon gyapon ka ng mga ritual nga imuang natun-an lang diha sa mga people around you. Na ay mo gani nga careful kay tabang. Para sana mo tudloan kag sabat dire. Oh, nya karon kay pagtudlo sa imo og sabat nga ang rest Sabado Domingo. Ang Lunes hangtod Friday dili na ka makarest di ay. Ngang tinuod nga kapahulayan is inside when you receive Christ. O dagan kayo ka ng restful atog dagat ba adto sa bukid. Rest kayo Friday, Saturday. Pag abot sa Domingo hantod Biyernes, grabe ka gubot ang ilang isip, gubot ang balay, asa malipay ang Ginoo sa imong gihimo. Gihimo lang nimo nga rest is adlaw lang, dili lifetime nga rest. Nga ang gospel of the kingdom, about righteousness, ma-address man ka kung tamay mo kasing-kasing sa Ginoo. Oh, ang gospel of the kingdom is makapuyo ka nga peaceful. Dili lang sa dagat o dili sa bukid. Oh. Nga joyful pud ka. Wala kay kanang kuan. Kanang reklamo sa imong kinabuhi. At mapasalamaton ka always. Mo na tinud nga gospel. Sige. Ano siya verse 15? But when God, na siya diha, when God who hath set me apart even from my mother's womb and called me through His grace was pleased. Igsoon, maski late na nakabalo si Paul sa tinuod nga gospel, kaning gospel of God's grace, o gospel of the kingdom of God. Kung late man ko, niya na siya diha, kabalo siya nga gasit apart na yun siya sa Ginoo, even sa iyang mother's womb pa. Mamayang gingon diha. So, ikaw pud karon nga naminaw. Kay si Paul, grabe ba yang iyang practices tong una sa Judaism? Pwede nga ikaw, grabe pud imong practices tong una. Grabe pud ka magtrapo-trapo sa mga dapat trapuhanan diha nga mga ginoo-ginoo nimo sama nako. Oh, practice pud ka og kanang mga ritual nimo tong una. Grabe ba ka managkot tong unag kandila kay abi no mo mahayagan imong isip. Unya pila nakakatuig gadagkot ana. Ngit-ngit lagi gyapon nimo ang kasing-kasing og isip. So, even daw nga late na nimo nahibaw-an karon kining gospel nga si Kristo namatay siya para sa pasayloan sa atong mga sala, giluwas ta niya at the same time giluwas ka niya sa power sa sin. Igsoon maski late na daw na nimo nahibaw-an, ana siya pinili gyud ka sa Ginoo. Sama pod ni Paul. Mao yang gingon diri. But when God who had set me apart, giset apart na gyud ka ni Lord, even from my mother's womb, and called me through His grace, was pleased. Na-please si Lord sa imo Ingna imong tapad na please di ay si Lord sa tuwa. No? Na-please si Lord sa tuwa. Ngano man, even daghan kay kagipanghimo tungod na kabulastugan, nga sukwahi sa pagbuot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Karon gipili jud ay ka. Naapa ka sulod sa imong inahan,
naapa ko dito sa sulod sa imong amot mo asa ka nga sulod sa imong tiyan sa imong mama, nagunsa pa ka diha, gipili ni di ay ka ni Lord nga si Arnel mao ni siya ang mo preach sa gospel. Oh. Si Ate Marian, oh, si Ate Solita, oh, nga maski late na nga nag-respond pero giset apart yun ka ni Lord. It's not too late sa tuatanan. Amen? Ikaw nga batanon karon nga gipili sa Ginoo, giset apart yun ka ni Lord. Maski naapa ka sa tiyan sa imuhang inahan. Amen? And yan na siya diya. He was pleased. Yan siya. He was pleased. So, gipili yun tayo ni Lord even in the foundation of the earth sa Ephesians 1, no? Unique ka na person kung ikaw mismo igsuon na kay understanding or na kay revelation sa gospel sa Ginoo. Unique yuday ka. Gipili yuday ka ni Lord. Kay dili kasabot ang tanan sa gospel. Pinili yuday ka ni Lord. That's why mangayo yung revelation kung dili kay nimo masabtan na ang good news, ang gospel is good news. Unsa man ang good news? No. Ang good news si Jesus Christ gipadala sa Amahan para bayaran natong mga sala. Basta makadungog mo gospel, good news. Okay? Bayaran natong mga sala, dili lang bayaran natong mga sala para luwason pata sa power sa sala. Para di na ka magpadayon sa kasala. Mao na good news. Mao na kung mga nay mangutana sa imo, unsay maayong balita? Ang maayong balita, gipasaylo ta ni sa Ginoo sa atong mga sala, pinaagi kang Kristo. And dili lang ka gipasaylo, naa pa yung gahom ang Ginoo nga tabangan ka nga di na ka magpadayon og pakasala. Mao na good news, mao na maayong balita. Kay kita tong una, unsay may maayong tayan sa swertres. Excited kay mo mangayo og kanang kwan. Tayan sa swertres, unsay kusog kaayo nga hearing karon sa lasto, unsa may mga excited mo ana. Pero mayong balita, di ka kastorya. Nga naman, wa pa ka kasabot. And I pray right now, masabtan nimo kini ang good news. Amen. Kini nga gospel sa kingdom sa Ginoo. Naba mo diha? And, tanawon ninyo, unique ka nga person, unique ka nga ministry kung kasabot ka sa gospel. Which is makita nimo ang DCIM, unique kayo ang ministry nato. Nga naman, tuloy-tuloy ang pag-restore nato og mga pamilya. Tuloy-tuloy ga-spread ang good news pinaagi sa tuang. Nga gibag-o pud sa Ginoo, hinay-hinay gibag-o sa Ginoo, nakadawat ani nga revelation kay ang ubang simbahan karon na busy pa sila suot og puti tanan. Nay uban, dapat magputi mo tanan sa simbahan para putli inyong kasing-kasing. Paggawa sa simbahan, unsa nagtungit. Bunga paggawa sa simbahan na himo og dili maayo. Pero ritual, puro ritual pa lang. That's why ikaw karon blessed kay ka. Ano man, nadawat nimo nga revelation, unique ka. Unique ang imong ministry once nga you know the gospel of Christ. Amen? Gospel of grace of Christ. Amen? So, igsoon, kung kini nga gospel gihatag sa tua, nasabtan nato tanan, natay revelation na ani. Once nga mag-awat-awat ka sa ministry sa uban, ma-frustrate nimo kini nga ministry nga gihatag ni Lord sa tua. Mao na nga dili ta dapat mag-awat-awat sa uban. Kung ang gospel nga gihatag sa tua is ang good news nga nadawat nato nga si Jesucristo namatay sa tua o kita dili dapat makapadayon pakasala. Mao po na nga mensahe ato ang mga gina-share. Makita ninyo daghang pamilya ang nangabago. Karon mo awat-awat kasalain. Oh. Awat-awat na, mo awat-awat ka sa uban nga mao ni prosperity gospel. Anang healing lang, ana dito ka sa kwan. Dagan kay na heal nga niadto pug impierno. Kuha ninyo. Ngano man dili gusto magbago. Dagan og nagpa-heal, na-heal siya. Pero dili man gusto magbago. Nagtuo ka kung dili ka gusto magbago, padulong gyapon ka sa langit. Very clear sa scripture. Pwede wipe out sa Ginoo ang imong pangalan sa book of life. Sabta nato. So si Paul, grabe man ni ka kwan, ka bright food.
maski scholar siya ni Gamaliel, pero ni grow up yun siya sa pag-grow niya, pag-mature niya, giatagan gyapon siya og revelation sa Ginoo. So, unsa man ni? So si Paul, maski scholar man siya ni Gamaliel, when he grew up, niabot yun ang time na gi-reveal ni God ang iyang son sa iya. Sama po nato. Tama? Wa man tayo revelation about kang Jesus Christ before. Kay kita mo simba raman ta, mga lawat, managkot kandila, mo trapo sa ato ang mga kahoy o sa bato ba imong trapuhan di ang Ginoo. Pero si Paul na siya, Galatians 1:16, to reveal his son in me so that I might preach him among the Gentiles. Unsa man ang reason nga gi-reveal sa Ginoo ang iyang anak sa iya. Ngano man, say reason, pakutan ko nganong gi-reveal man ni sa imo karon para i-preach daw nimo sa mga Gentiles. Kinsa man ang mga Gentiles kita? Oh. Unya gihatagan kag revelation karon about the gospel, about the good news. Dapat ikaw mo share pud ka ani sa mga Gentiles. Mamayang ito niya. Then, yan na siya diya. Pag-reveal sa iya, sa iyang calling, yan na siya diya. Pag-reveal sa iya, sa iyang calling, wala dayon siya ni consult sa mga tao, sa flesh and blood. So, kung tanawan ni mo, kung sa may gi-reveal kay Paul, gi-reveal sa iya, una, ang anak. Tama? Nga si Jesus Christ, yan na siya ang maka-free sa atua from sin. And He is the one who came in the flesh nga ma-follow po nato nga ma-overcome ang sin. Tama? Ako tong una, kabalo lang ko, nalansang lang si Jesucristo. Pero ako kabalo nga si Jesus Christ ang nakatag ko pa sa iluan sa atua. At the same time, wala po naka-reveal sa kuang nga pwede din ako i-follow si Jesus Christ nga na-overcome po niya ang sin. Kay nga naman, tao po di ay si Jesus Christ pag naog niya din sa yuta, sama po na ako, kaya po na ako karon ma-overcome ang sin. Pinagi sa tabang sa Holy Spirit. Kay same man na Holy Spirit ang nakang Jesus Christ o ako karon. So, tanaw na to. Unsa ang reason nganong gi-reveal sa iyang anak para mo preach. That's why ikaw karon nga naa dinhi, naminaw. Gi-reveal na sa imo ang anak nga si Jesucristo ang makaluwas sa atoa o si Jesucristo ang dapat nato i-follow para kita makinabuhi pod nga victorious, dapat mo preach pod ka. Ay lagpundo. Amen. O may giingon diha to reveal His Son in me so that I might preach. Oh. Sila lang pastor, kay sila lang pastor, daga namang pastor sa DCIM. Oh. Sila lang na. Usay kay kung suguon mo, pastor man ka, daga na gani kay mo pastor. Ano? Kana ba? Kanang may ana gani nga word. Gihatagan gani kag revelation para ma-preach nimo maski dili ka pastor, gi-confirm ra man na kita tanan pastor man ta. Amen. I-confirm ra man ang uban. But dili na siya excuse nga dili ka mo preach nga naman, gi-reveal His Son in me so that I might preaching among the Gentiles. Nakuha ninyo? Wala siya ni consult og mga tao, niya si Paul, or wala pud ko niya, nor I did go up to Jerusalem to those who are apostles before me. Wala siya nakisit up sa mga apostles. Si Paul, para pangutanon pa niya o magpatudlo pa siya bahayin kang Jesus Christ. Yan na siya. But I went away to Arabia. Tanawon ninyo niya. Asa gi-reveal ni God ang gospel kang Paul sa Arabia. Dili sa tiilan, sa tao. Dili sa mga disciple. Kung dili, direct ang revelation ni Paul. Sama pod ang revelation ni Moses sa Old Covenant. Didto pod niya nadawat ka na ang revelation ang Old didto sa Arabia si Moses. Same pod si Paul na-receive niya kanang revelation sa gospel didto sa Saudi Arabia. Kuya ano? Away to Arabia and return once more to Damascus. Wala ko kabalo kung pila siya katuig sa Arabia. Basta didto siya gi-reveal ang gospel ang gospel sa Ginoo diya sa kay Paul. No?
and returned once more to Damascus. Pagkadawat niya dito, kanang revelation, wala dahil siya nag-preach out, pero nibalik pa siya dito sa Damascus. So, pagbalik niya sa Damascus, kung tanawon ninyo, igsoon, wala ba yan ni gihatag nga revelation kang Paul kung wa po niya gipangayo. Misik yun siya yun. That's why kamutanan din ni always mo magsik og revelation sa Ginoo. Then 3 years later, I went up to Jerusalem to become acquainted with Cephas and stayed with him 15 days sa verse 18. So dito, ni-connect na siya sa mga people. Kay James, kay Peter, kay Cephas. In verse 19, but I did not see any of the apostles except James, the Lord's brother. Now, in what I am writing to you, I assure you before God that I am not lying. Wa na makaksipol. And verse 21, then I went into regions of Syria and Cilicia. Then verse 22, I was still unknown by sight to the churches of Judea which were in Christ, but only they kept hearing, he who once persecuted, no, siya tong una nga ga-persecute, it's now preaching the faith which is he once tried to destroy. So, ikaw tong una, kusog kay ka manglibak sa mga pakpak, o born again, anak ka, parehas na taron, kita na ang ga-preach karon sa gospel. Amen? Sama po ni Paul. Muna, alam, suma na sila, saba lagi kayo na sila magsimba. Saba lagi kayo na sila, sige rin pamakpak. Amen. Amen. Naiuban, kantsaw-kantsaw pa, makabantay gani ko aning uban sa kuan babulgang. Ginabinong-binoangan nila ba? Raise the roof. Raise the roof. Ang uban dito nga bunagin na. Kantsaw-kantsaw ka tong una, karon ikaw na karon ang mo preach sa gospel. Amen? Then, and they were glorifying God because of me. Mao dapat niya ang itabo sa mga people. No? Nga. And they were glorifying God because of me. Igsoon, kani dapat ang mga maitabo sa atong mga pangwalihan, mag-glorify nilang Ginoo, pinaagi pod sa imong kinabuhi nga nagpagamit sa Ginoo. Amen? Let us pray. Heavenly Father, salamat sa imong pulong. Thank you, Lord, sa revelation, sa gospel of grace nga imong gihatag sa moa. Tabangi mi, Lord, nga dili namo ni ma-preach ang another gospel sa uban. Eh di pod mi gusto, Lord, nga matunglo mi. But I pray, Father, nga pinaagi sa pag-preach namo sa gospel of the kingdom. I pray nga mag-glorify kanila. Pinaagi pod sa among kinabuhi. Nga imo ang gibag-o, Ginoo. Og nakadawat pod og gospel. Salamat, Ginoo. We love you in Jesus' name. Amen and amen. So,